Bali guys, share ko lang sa inyo yung booking na ginawa namin. Bali, ang nangyari kasi, 2 booking yung ginawa namin. Yung una, nag-book kami ahead of time, last October 2018. Nakuha lang namin siya ng 4,900. Kasi maraming seat sale nun eh. Kasi nga, syempre, last year pa, matagal pa naman, maraming seat sale nun. 4,900, balikan na siya. Tapos, nagpa-add-on na lang kami ng 20 kilos na luggage at saka travel tax sa Pinas. So, bali, pumatak siya ng 6,000. Balikan na. At meron pang 20 kilos luggage allowance. Pero since hindi niya na magagamit yung first booking na ginawa niya, kasi nga meron nangyari, nag-book ulit kami ng panibago. Tapos, nagpa-book ulit kami ngayong April 2019. Ora mismo, agad-agad yun. So, mabilisan lang. Kaya, medyo napamahal na kami. Nakuha namin yung flight niya ng total of 11,000 balikan, kasama na dun yung travel tax na binayaran niya, kaya naging 11,000. Tapos may holiday pa sa Pinas kasi 'di ba lengthen season sa atin, Semana Santa, kaya medyo pricey yung presyo. Kaya tip ko sa inyo, mas maaga magpa-book kayo kasi dun yung maraming ticket na sale. Sa AirAsia, sa AirAsia, maraming ticket na sale kapag ahead of time ka magbo-book. I-share ko lang sa inyo yung na-experience ni Mayor. Bali, first time niya kasi mag-travel abroad, kaya medyo kinakabahan siya. Tapos, in-interview ko siya kung ano ba yung mga nangyari. At ito nga yung sinabi niya. So, pagpasok nyo ng airport, una nyo kagad puntahan yung pagbabayad ng travel tax kasi doon yung mahabang pila, lalo na kung holiday season. Since holiday yung pag-alis niya, mahal na araw sa atin, sobrang haba daw talaga ng pila kasi napakaraming tao. Nga pala guys, ang Philippine travel tax is 1,620. Pero kung magbabakasyon dito is dependent ang OFW like asawa or mga anak, ang babayaran nyo lamang ay 300 pesos. Ipakita nyo lang yung OEC o kontrata ng OFW at saka provided nyo yung marriage contract from NSO at saka yung NSO ng mga bata. Imagine, from 1,620, magiging 300 na lang siya. So, malaking tulong yan, diba? Tapos, after mo magbayad ng travel tax mo, diretso ka na sa check-in. Pero since si Mayor ay merong apps ng AirAsia, doon na lang siya nag-check-in para hindi na siya pipila ng mahaba. Pagka-check-in mo sa app ng AirAsia, diretso ka na kagad dun sa may computer. Bali, may makikita ka dun ng mga Cebu Pacific, AirAsia. So, hanapin mo ka ng airlines mo. Tapos, meron ka na dun makikita na computer. Iscan mo dun yung check-in na ginawa mo. Tapos, magpe-print out na siya. Huwag mong kalimutang kuhanin yung print out kasi yun yung mismong check-in na ginawa mo. Hahanapin siya ng immigration officer. Yun na nga, nakapag-print out ka na. Bali, meron ka dun makikita ang officer. Ipe-present mo dun yung passport mo at saka yung printout na ginawa mo for verification. So, pag okay na, na-verify na, bali, pumunta ka na kagad sa immigration. Pero bago ka mag-proceed sa immigration officer, humingi ka muna sa guard ng travel departure form. Fill upan mo yung form na yon, nakalagay lang dun yung details ng flight mo. Kung saan ka pupunta, kailan ka babalik, anong purpose ng flight mo, at sino yung pupuntahan mo. Bali yung kanya, nilagay niya to visit my wife. Tapos yun, kailangan makomplete mo yung details nung form na yun kasi yun yung hihingin sa'yo ng Bureau of Immigration. Kailangan guys, bago ka sumalang sa immigration officer, nakaready na kagad lahat ng documents mo para hindi na hassle na iisa-isahin mo pa once na hinanap niya. So kapag ikaw na yung nakasalang, i-present mo na kagad yung passport at yung travel departure form na pinilapan mo. Kasi yun kagad yung hahanapin niya sa inyo. Tapos yun na nga, ito yung tanong sa kanya ng immigration officer. Saan ka pupunta? So kahit naka-indicate na doon lahat ng details mo sa form na pinilapan mo, tatanungin ka pa rin syempre ng officer. Tanong sa kanya saan ka pupunta? Tapos ano yung complete address ng hotel na pag-i-stayan mo. So syempre kinakabahan ang lolo nyo, hindi niya na nasagot yung complete address. Binigay niya kagad yung hard copy ng hotel booking niya sa officer. Ngayon, ang sabi sa kanya ng officer, I'm not asking for this, I'm asking for the complete address of your hotel. Syempre, lolo nyo kinabahan, hindi na siya nakasagot. So, dahil di siya nakasagot, hininga na lang siya ng supporting documents ng immigration officer, which is, ang hiningi sa kanya ay company ID, COE, at saka leave of absence form. Yun guys, so, tapos nun, nung pagkakita sa mga supporting documents na, tinataka na, okay na.
Bali yun guys, case to case basis lang siguro. Meron kasi mga hindi na yung interview ng ganun, meron namang na o-offload. So much better kumpleto lahat ng mga requirements na kailangan nyo. Tapos yun guys, okay na. Bali, ang tip lang guys is agahan nyo 3 hours before ng date ng flight nyo kasi sobrang dami daw talaga ng tao. Sa pila ka daw talaga matatagalan. Tapos, pagdating dito sa Taiwan Airport, nagpapalit na kagad siya ng NT. Meron kasi sa kanya pabili yung tropa niya. Bali, kung para sa akin, kung meron naman magpaprovide sa'yo dito financially, mas okay na wag ka na magpapalit. Kung meron magpaprovide financially hindi ko sinabing wag kayo magpapalit ng NT. Kung meron lang. Tapos guys, yung hotel, ako na yung nag-book sa kanya dito sa Taiwan. Yung hotel na nakuha namin is 6 nights and 7 days. So, nasa 5,000 NT dollar siya. Mahal siya kasi merong Saturday and Sunday. Pero ang ordinary room rate lang dito is 800 NT dollar per day. So, pag merong Saturday and Sunday, nasa 1,000 ang isang araw nila. So, mas okay kung weekdays lang. So, since may weekend nga, napamahal kami. Tapos, wala pa siyang food na kasama. Kung gusto mo nang may breakfast at dinner, may add-on pa siya. Tapos guys, kung meron naman kayong tutuluyan na dito sa Taiwan, meron na kayong pag-i-stayan at di nyo na kailangan ng hotel booking, bawa meron kayong kamag-anak na pupuntahan dito, yun, kailangan nyo ng invitation letter galing sa kanila. Nakalagay doon yung contact details ng person, kaano-ano ba siya, relative mo ba siya, tapos address ng bahay nila, contact details ng person na yun, kailangan nyo ng invitation letter. Tapos yung mga requirements naman na hinanda namin, syempre kailangan mo ng passport, tapos yung company ID, COE, leave of absence form, syempre naganda na rin kami ng ganun, itinerary, kung saan ka pupunta araw-araw na nag-stay ka dito. Gawa-gawa na lang namin yun. Gawa na lang kami ng ganun. Tapos, binigay ko rin sa kanya yung kopya ng IRC ko, company ID ko. Yun yung mga kailangan. Tsaka cash. Hindi rin naman sa kanya hiningi yun. Talaga ang hiningi lang sa kanya is yung hotel booking. Yun. Tapos guys, kung government employee ka naman, kailangan mo pa ng authority to travel abroad. Kasi yun talaga yung hiningi ng immigration officer. Importante yun. Once na government employee ka. Tapos kung self-employed ka naman, kailangan mo ng business permit or katunayan lang na meron kang monthly income. Yun. Lang guys. So sana makatulong sa inyo tong vlog na to. Bali, slideshow ko na lang lahat ng requirements na kakailanganin nyo once na gusto nyo mag-travel dito sa Taiwan para ma-screenshot nyo na rin. So, yun lang guys. God bless everyone. Bye! Bali guys, bago matapos tong vlog na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga bagong subscriber. Thank you sa inyo. Medyo dumadami na tayo. At gusto ko magkaroon. At mag-shoutout muna ako. Shoutout nga pala kay Miss Ines Chuang. Hello Ines! Kay Jess Street, Marie Cruz, Ga Labrador TV, Rafael Garcia, Hector Jordan. Yan. Hello sa inyo. And guys, kung gusto nyo lang magpa-shoutout, comment lang kayo ng #shoutout yun. Shoutout ko sa inyo sa next vlog. Bye! Thank you everyone and God bless!